Isang mapagpalang araw, munting kaalaman nga pala. Nako, ito po, marami po tayong ibabalita sa inyo, no? Ito pong kamakailan, kahapon yata, nagpa-presscon po si Vince, no? Ng DPWH. Nakapagtataka lang po, ang binabanggit niya po, puro sa mga, yung mga kapalpakan ng mga flood control ng mga nakaraang taon, at yung mga dapat gawin. Alam mo, alam na namin yan. Matagal na namin alam yan. Di ba sa simula pa lang, yun naman talaga ang pakay? Di ba kaya nga tinayo ang ICI nyo, ha? Para imbestigahan yan. Bakit mo naman uulitin sa amin yan? Di ho ba mga kababayan? Ang gusto malaman namin, itong mga Cabral Files, kasi ang pinakapunto dito, hindi na namin kailangan kung ano pa ba yung mga nagawang flood control, kung saan pa ba lugar yung walang flood control, kung saan pa ba mga may palpak na mga tulay. Alam na namin puro palpak yan. Ang hinuhuli namin yan, yung mastermind. Walang pinagkaiba yan mga kaibigan dun sa ninakawan yung bahay mo. Di ba? Dalawang nanaisin mo maibalik yung ninakaw at mahuli yung kumawa. Tama? Hindi na para ikwento pa na, ay ninakawan ako. Ganito ninakaw. Hindi na. Dapat tungkulin mo bilang isang sekretary dyan sa DPWH, asikasuhin yung nilabas ni Nilibiste na hanggang ngayon hindi nyo pinapaliwanag. Yun ang gusto ng taong bayan Tapos magagalit kayo pag may namuna sa inyo. Magagalit kayo, sasabihin nyo obstructionist pag may nagsalita laban sa inyo. Paano hindi nyo ginagawa yung gusto ng taong bayan? Teka muna, bakit ba taong bayan ang gusto nyo mangibabaw dito? Natural! Di ba? Kasi nga, ang Pilipinas, ang gobyerno umiikot sa pera ng taong bayan. Di ba? Hindi nyo ba alam yan? Hindi nyo alam yan? Kaya marami nang bumuo ng impeachment Di ba? Ito katulad nito mga kaibigan. Ito, sorry ako lang to Alam nyo naman si Libiste ngayon pinag-iinitan. Itutuloy ata ng ombudsman yung sa solar ni Libiste. Siyempre, matinding labanan to Doon umasenso ang Libiste na batang congressman, doon umasenso, doon lumaganap ang negosyo para tumutulong siya sa kanyang distrito ng kanyang sariling pera, hindi pera ng gobyerno. Namimigay siya ng mga ayuda, sarili niyang pera. ng mga pagkain, na repak-repak. Alam niyo yan. So, ibig sabihin, malaking gampanan ni Libiste na ginagampanan niya doon sa distrito niya. Hindi ba sa distrito yan na maliit lang? Malaki yan. Di ba? Ngayon, nakikita ng lahat na si Libiste ay ginigipit. Di ba si Toby Chanco nasasangkot yata doon sa isang sanabotas? Yung may mga narid yata. Ang sabi ng taong bayan, lahat na nagsasalita, lahat na lang pumupuna sa inyo tungkol sa flood control, ginagawa nyo ng issue. Pero sila mismo walang issue. Kaya anong nangyayari itong si Libiste, sa pagsasalita ni Vince gahapon, kagahapon yata, hindi ko alam, dapat man lang, ang purong tinalakay mo, yung hawak ni Libiste na files. Di ho ba? Nagigits nyo punto ko, mga kasama, mga kaibigan, nagigits nyo punto ko, na kaya lumalabas ngayon, si Libiste, diin na. Imbis na imbestigahan yung hawak ni Libiste, siya dinidiin mismo yung pagkatao niya, yung solar niya, etc. Ganyan-ganyan. Wala silang masilip Ayon kay Libiste, wala silang masilip Di ho ba? Kaya anong nangyayari po, si Libiste pinag-initan. Teka muna. Papasok ngayon, sabi ni Erice, ang impeachment. Tama? May impeach yata si BBM. Doon na papasok. Ito, tsorya ko lang Sino ba nanay ni Libiste sa Senado? Si Ligarda. Nasaan ba si Ligarda ngayon? Nasa majority. Di ba? Kung saan, 8 lang ang natitira sa minority. Bakit, isipin nyo, bakit gustong tibagin ng minority? Dahil alam nila, di ba kay Sara Duterte yung impeachment, in-archive yung impeachment? Kasi nga sa Senado, tapos kaya nga nagkabotohan, doble na dahilan, dobling dahilan na rin, kaya nagkapalit ng liderato dahil niya, malapit na maimbestigahan, malapit na papunta na doon, sa tuwing ang investigasyon, papunta na doon, malapit na doon sa pinaka-mastermind, nag-iiba sila. Di ba?
nandidistract sila. Kasi kung ang layunin mo, parehas lang kayong layunin ng minority, Manila Senator Marcoleta. Doon, si Senator Marcoleta na lang pala. Ang layunin mo ay papunta lang doon. Papunta lang doon yung layunin mo na mahuli yung big fish. Walang kokontra sa inyo eh. Ano ibig ko sabihin? Ba't yung sinasabi ko patalon-talon sa iba't iba? Ang pinaka essence ng lahat ng kwentong ito, tandaan nyo, sa tuwing ang isang tao, senador man o opisyal ng gobyerno, maglalabas ng ebidensya at tutulong sa flood control na to, pinag-iinitan. So ano nangyayari? Teorya ko, nanay niya si Loren Legarda, si Libiste, si Senator Loren. Ano mangyayari? Pwedeng pumunta sa minority. Tapos, sino ba yung mga sa minority? Si Cayetano, si Pia. Pupunta yan dyan. Sa minority. Sa akin, teorya ko lang to Hindi mangyayari to, pero possible Teorya lang. Sarili ko lang. May possible pala mangyari. Sa tingin nyo, taong bayan nagagalit na kasi si Libiste ginagawa ng silip. Imbis na si Boying, imbestigahan niya ang flood control at yung hawak ni Libiste, ang iimbestigahan yung solar. Saka naman nakakita yung kapitbahay mo ni Nakawan, ang investigasyon nandoon sa kabilang bakanting lote. Hindi yung mismo ni Nakawan. Logic, kung wala kang iniiwasan, wala kang tinatago, ang iimbestigahan mo yung direct to the point kung saan yung tinutumbok ni Senator Marcoleta, tinutumbok ng maraming tao, tinutumbok ng taong bayan, doon ka mag-iimbestiga. Hindi kung saan-saan. Kasi lalabas yan, paninilip kay Libiste yan. So pag sinilip mo si Libiste, kaming mga taong bayan nagagalit kasi alam namin ang katotohanan na panilip lang yan kay Libiste. So kung kami ay nagagalit, what if pa kaya si Loren Legarda, nanay niya? Nakuha niyo punto ko? Anytime, pag may lumabas na mga ganitong impeachment, sorry ako lang pupunta yan sa, di natin alam, baka matuloy ang impeachment na yan. Di ba? Isipin mo, lumipat lang si Pia. Kapatid ni yan. Kausapin lang ni Cayetano. Si Loren, malaking impact yan pag lumipat ka lang Marcoleta yan. Sumapi ka lang Marcoleta yan. Di ba? Sino pa? Si Camille Villar. Alam naman natin, in-endorse ni Sara yan. Naglalaro lang yan mga yan. Sa tingin mo, isa na lang ang kailangan para maging 13 na ang senador. Lumagpas na dun sa, kasi sabi, painggan mo ito si painggan mo si Claire Claire Castro, iginiit na tiwala si Marcos Jr. na may nagtitiwala pa rin sa kanya. Meron pa rin naman. Sabi ko nga sa inyo papiliin mo si Satanas pati kay Kristo, may pipili pa rin kay Satanas Meron pa rin. Di ba? Tiwala pa rin po ang Pangulo na mayroong pagtitiwala rin sa kanya ang mga mambabatas. Alin mambabatas to? Mga senador. Or malamang mga senador to. Dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Anong sinasabi mo hindi gumagawa ng kamalian? Doon pa lang, talo ka na sa sinasabi mo Huwag kang magsasalita na walang ginagawang kamalian. Kahit sino mang tao, hindi lang Pangulo. Hindi kaya ang tamang word. Kasi para mo sinasabi, hindi nagkakamali si BBM. Walang ginagawang kamalian, perfect. Mas perfecto pa kay Kristo. Di ba? Pang-mind condition yan doon pa lang sa panalita mo, hindi na kami maniniwala sa'yo Di ba ho ba mga kababayan? Basahin natin Mariing iginiit ng Malacanang na nanatiling kumpiyansa si Pangulong Marcos Jr. na patuloy pa rin niyang tinatamasa ang tiwala ng mga mambabatas sa kabila ng muling pag-iikot na usaping hinggil sa posibleng impeachment laban sa kanya. Ikaw, tanungin ko kayo mga senador, payag ba kayo pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan? At hindi ko naman sinabi huwag kayo magtiwala kay BBM, no? Ang sa akin lang, papayag ba kayo na kayo ang binoto ng taong bayan at alam ng taong bayan ang nangyayari ngayon sa investigasyon sa flood control? Isa-isahin mo kung meron ba talagang investigasyon. Si Vince nagpa-interview. Hindi ko alam hindi ko alam kung, kasi intro niya pa lang sa kanyang speech Dapat sa unang intro mo pa lang, biruin mo mula December hinintay ka namin, hindi ko alam kung nasa Paris ka. Ngayon speech ka dyan sa press. Magpapapress con ka.
Ang tatalakayin mo yung mga flood control ng mga sirang tulay? Tapos na yan eh. Inimbestigahan ng ICA yan, di ba? Yung kayo-kayo. Inimbestigahan nila ng mga Blue Ribbon yan, di ba? Lahat. Ang kailangan ngayon, Sir Vince, yung hawak na Cabral files. Kaya etong sinasabi ko sa'yo, natiwala pa rin ba mababatas kay Marcos? Gusto ko kayo sumagot eh. At kayo mga senador eh. Di ba? Sa tingin nyo, tama pa ba nangyayari ngayon? Ha? January, ano na ngayon? Middle na ng January, magpe-February na. Busy na naman ang tao. Ha? Magma-March na, magbabakasyon na, busy na naman ang tao. Di ho ba? Hindi ba kayo humatol. Kayo humatol mga kababayan. Tama pa ba to? Kayo mga senador tama pa ba ang ginagawa ngayon? Patuloy pa ba ang investigasyon ng Senado? Ng flood control? Kayo sumagot mga kababayan ko. At kayo mga senador, makinig kayo. Hindi nga. Doon pa rin ba tayo kakampi sa sitwasyon kung saan, di ba sabi niya, gawin mo na ngayon yung dapat gawin ngayon. Alin yun? Yung investigasyon. Pamanya-manya tayo eh. O ngayon, kayo, papatuloy ko. Ayon kay Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro, malinaw na panindigan ng Pangulo, wala umano'y siyang ginawang kamalian sa magiging batayan ng pagkawalang tiwala ng Kongreso. Hindi, sir. Ako tanungin ko kung may ginawa kang kamalian, meron. Ang dami. Isa-isahin ko. Gusto mo? Una, pinapayagan mo na tulog ang investigasyon ng Blue Ribbon. Bumaba pa yan si Lacson. Ngayon, bumabalik na naman. Hanggang ngayon, hindi pa nag-iimbestiga yan. Sa January 19 yata mag-iimbestiga. Ang tagal ng pagitan bago ka mag-iimbestiga. Yung mga dapat imbestigahan, namatay na sa bangin, yung isa tumakas sa airport, yung isa tatago na. Tagal. Pinababayaan mo bilang Pangulo. Sasabihin, hindi naman trabaho ng Pangulo yan eh. Sino ba sabi siya hindi trabaho ng Pangulo yan? Pangalawa, kung bago tayo sagutin nyo muna, kayo kung wala akong mabanggit, sagutin nyo ngayon dyan kung ano pa yung mga pagkukulang niya, ha? Ito lang sasabihin ko yung sa akin lang, sarili ko, Pangalawa, pinapayagan mo ang investigasyon ay paputol-putol, hindi dire-diretso. Pinapayagan mo yung alam mo na balita na sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, buong mundo nga, na namatay si Cabral. Di umano. Yung naiwan niyang Cabral files na siya sabi na di umano na kay Libiste, pinapayagan mo at payag ka na sinasabi ni Claire na Libiste file yon, na ikaw ang isang leader ng bansa, hindi ka ba magsasalita na gusto ko ngayon din, now, imbestigahan na yan. Yung kay Libiste, asikasuhin nyo naman. Hindi ka ba magsasalita ng ganon bilang isang leader ng bansa? Kayo, ano pa yung marami? Ano yung pangatlo? Sige nga mga kaibigan, may kulang ako siya, sabi ko, ilagay nyo dyan sa baba. Bago tayo magpatuloy, isang subscribe po dyan. At syempre, naniniwala ba kayo na maraming pagkukulang ang Pangulo natin? Kasi ako, marami. Tama tuloy siya, sabi ni Leni Robredo eh. Ako hindi ako makaleni Pero tama sinabi niya eh. Yung in-interview siya ni Aboy Abunda, naalala niyo yun? Na si Marcos. Number 1, sinungaling, sabi ni Leni. Pangalawa, hindi siya maaasahan sa kagipitang sitwasyon. Ano ibig kong sabihin? Eto, kagipitang sitwasyon to. Hindi porket kayo, Mr. Pangulo, na kayo nagpasimula ng investigasyon to, kayo nag-broadcast na mahiya naman kayo, wala na ho kayong pakialam. Kasi kayo may power na alam namin inaasahan. Sino aasahan namin? Si Torre? Sino? Mga senador? Ano ba gusto namin maasahan sa Pangulo? Gusto namin kumilos siya. Ngayon, lalo, ang imbestiga mabagal sa Cabral files. Gasino lang, utusan ng Pangulo, ilabas ang DPWS na mayroon si Cabral at si Libiste ipagbangga. Hindi nagagawa. Utusan si Lacson, magsimula ka na mag-imbestiga. Pangalawa, yung pinsan mong buo na ipatawag, pinsan,
Gusto ko maging malinis tayo, transparency tayo, wala kang mag-anak. Harapin mo. Ako magpapasimula. Bumuo ka nga ng ICI eh. Kung kaya mong bumuo ng ICI, what if pa kaya utusan mo si Lacson? Lacson, hello. Imbitahan mo si pinsan ko. Para malinis, patunayan niya wala siyang kasalanan. Transparency ito. Walang kamag-anak, walang sino-sino, walang delay-delay, ngayon na. Ba't di mo magawa? O ngayon, uulitin ko sinabi ni Claire, ha? Malinaw na panindigan ng Pangulo, wala umano siyang ginawang kamalian na magiging batayan ng pagkawalan tiwala ng Kongreso. Sa tingin mo, sa madaming pagkukulang, walang kamalian yon? Ang pagkukulang ba hindi kamalian? Ma'am Castro, pasagutin niyo po. Ang pagkukulang ba hindi kamalian? Sa tingin mo, ang alam ko, pinagsisimula ng kamalian ang pagkukulang. Tama? Ay, mali yan. Malian niya yan. Bakit? Eh, hindi niya nalagyan ng danger eh. Nalaglag yung sasakyan. Ha? Nalagyan yung lubak, nalaglag yung sakyan, na aksidente yung sakyan. Bakit? Eh, pagkukulang, hindi mo nilagyan ng signage na wag diretso kasi may butas yung kalsada. Eh, hindi mo nalagyan. Narami aksidente. Pinagsimula ng pagkukulang. So, kamalian yon. Kaya tanong ko sa iyo, Ma'am Castro, yung bang sabi mo, walang umano siyang ginawang kamalian. Yung bang pagkukulang, ma'am, di ba kamalian yon? Sagutin nyo nga po. Kababayan, naintindihan nyo? Nag-gets nyo siya, sabi ko? Hindi ho ba, mga kababayan? Napakalinaw eh. Ngayon, ito, chorya ko Sabi ko, ibalik ko yung chorya ko Alam naman natin si Lauren, di ba, nagalit nakaraan, sumabog sa galit nakaraan, di ba, yung sa Bicam, sa NIP. Ngayon, siyempre, what if pa kaya anak niya na si Boying Solar? Ang layo ng topic eh. Ang layo eh. Ba't mo isisingit yung Solar bigla kay Libiste? Hawak niya yung Cabral Files. Ba't mo isisingit? Anong gusto mo? Harap-harapan na ba sa taong bayan? Di ba? Oh. Pwede story ako sasalib si Lauren kay Marcoleta. Sa team nila Marcoleta. At tapos, syempre, si Soto, alisin na sa bilang Senate. Bakit to? Ito sabihin ko sa inyo real talk parehas tayo Si Soto mga nakaraang taon pala, magaling talagang Senate yan. Ako gusto ko yan maging Senate Oo. Bakit nagustuhan ko si hindi na ngayon Ba't nagustuhan ko si Tito Soto dati? Dahil nakita ko yung accuracy siya pagiging Senate President niya noon pa. At dahil syempre, respeto na rin kay Vic Soto. Kasi si Vic Soto, idol ko yan Di ba? Respeto na rin sa kapatid niya kasi kaya nagustuhan ko rin yan. Pero ngayon, no. Hindi ko gusto. Bakit? Kasi nakikita ko, yung real talk, nakikita ko kung gaano nila napagtatakpan. Palagi natin, di sinasadya, pero para sa akin, napagtatakpan yung sitwasyon na nangyayari ngayon. Bakit? Kasi kung ikaw bilang Senate President, upo ka, sige, okay. Ang masama pinalitan mo pa pumayag ka na maging si Lacson. Imbis na si Senator Marcoleta. So, ibig sabihin, kaya mo pinalitan si Lacson, kaya mo pinalitan si Senator Marcoleta para iupo si Lacson. At nangyayari na nga ngayon, ang investigasyon natutulog. Hindi makarating sa paroroonan. Dapat sabi ko sa inyo, kung transparency po kayo, dapat kahit mapagbintangan yung mismong ikaw o tatay mo, papayag ka makarating ang investigasyon sa patutunguhan niya. Huwag mo nga harangan. Doon malalaman Hindi ba? Nagigets nyo? Doon mo malalaman talaga na ikaw, malalaman ba ako, magnanakaw ako? Malalaman ba magnanakaw ako kung di ka mag-iimbestiga sa akin? Hindi. Kasi ayaw mo pa imbestiga Para pag transparency ka, patunayan mo hindi ka magnanakaw, go, imbestigahan nyo ako. Di ba? Dapat ang nag-i-initiate ito, yung Pangulo din. Na imbestigahan itong si pinsan ko. Kung naniniwala ka, walang kasalanan ng pinsan mo, iupo mo. Pagsabihan mo si Lacson simulan mo ang investigasyon. Tama mali siya sabi ko, mga kaibigan. Tama ba siya sabi ko? Kaya ito mga basta ito tuloy. Tiwala pa rin ang Pangulo na mayroong pagtitiwala rin sa kanya mga mambabatas dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Diyan pala sa gumagawa ng kamalian, di gumagawa, mali na yan
Bigyan din ni Castro ang kumpiyansang ito na Pangulo ay hindi basta paniniwala lamang kundi kaugat ang mga konkretong hakbang na ginawa ng administrasyon, lalo na sa usaping pambansang budget. Believe kami, sige, yung bansang budget ginawa 2026 ito. Pero tanong ko sa inyo, sino ba gumawa ng budget ng 2024-2025? Alam mo, sabi ng mga vlogger, ha? Wala silang rektang sinabi si Marcos. Pero pinatutunog nila ang lahat daw ng itong korupsyon, ang ugat daw nito si Duterte. Parang pinapalabas nila, pinatutunog nila na si Duterte ang nagpirma ng budget ng 2025. Di ba? Ganyan. Kaya nga nagtataka ko eh. May nagtanggol ba sa administrasyon ng mga politiko mataas? Wala. Sila lang. Pero ang tagapagtanggulan nila mga vlogger lang. Bagsak talaga rating. Di ba? Bagsak. Kaya ito siya sabi ni Ma'am Claire, natiwala sa'yo, siya na nga po ang nagprotekta, pinangangalagaan po ng Pangulo ang ating pondo. Bakit nagkaroon ng korupsyon 2025? Di ba kayo nagkaroon ng korupsyon? Sasabihin nyo naman, Duterte. Pag na-corner ka naman, madam, sabihin mo, ay, hindi nakaraan katulad ng nakaraang administrasyon. Puro nakaraan eh. Yung ngayon, ma'am, ayusin mo. Sample, bigyan kita sample lang. Nanakawan yung kapitbahay ko ngayon. Pagkalipas ng 2 buwan o 1 taon, nanakawan ulit yung isang kapitbahay ko, magkaibang kapitbahay naman. Sino uunahin mong imbestigahan? Yung nakaraan yung ngayon? Hindi. Sa iba yung nakaraan. Yung ngayon, wala nang pakialamuna. Diba, mga kaibigan? Tama ba yon? Hindi, yun na napapansin ko ha. Kaya ito, choya ko na naman to, na yang baka 4 na senador lang babaliktad para ma-impeach si BBM. Yan ang chismis lang yan, pero sabi. Isipin mo kasi si Sara, di ba, gustong-gusto nila, ayon sa balita, umuugong lang naman. Chismis na naman. Si Sara, mai-impeach, si Bato papahuli. Kung makulong si Bato ko sakali, wala na sila na minority. Hindi na ma-archive katulad ng dati. Kasi di ba si Chis ang Senate President? Ngayon naman, sa sitwasyon naman ngayon ng impeachment, 4 na senador lang babaliktad para sa impeachment. Para makumpleto ang minority. Kung sakali ma-impeach siya. Kasi ako senador. Hindi ko, pag napuno na ako, papayag na ako sa impeachment. Pero sa ngayon, kung ako senador, isa lang muna gagawin kong aksyon. Mananawagan ako sa Pangulo. Pangulo, ako senador Pangulo, ayaw kita ma-impeach. Bakit? Una, hindi maganda sa isang bansa na ma-impeach ang isang Pangulo. Gusto ko lang, Pangulo. Ako senador gusto ko lang, Mr. Pangulo, sana, pakinggan mo yung taong bayan. Ano ba sigaw ng taong bayan? Hindi ng mga vlogger Ano ba sigaw ng taong bayan? Pumunta ka na sa social media, dami. Ano ba sigaw nila? Kumilos po kayo mag-initiate, obligahin nyo yung mga lahat. Pagharap-harapin. Si Vince Dizon, si pinsan mo, si Romualdez, si Diskaya, kahit nakakulong na, ipatawag muna. Yung mga, si Marcoleta, si Lacson, kung si Gutesa, hanggat maaari, kung nakanino, paharapin dyan. Lahat, si Toby Chanco, sino ba mga involved nakakaalam. Pinakahigit sa lahat, si Libiste, yung Cabral Paz, yung abogado ni Cabral, si Bersamin, wag na si Bono kasi si Bono, hindi na mahanap yata kung nasaan No? Kahit, siguro, baka through video na lang. Wipe, ano ba? Si Bonoan, pwede sa video na lang, video streaming na lang, no? Sino pa? Si Olivar, si Pangandaman. Mr. Pangulo, bilang po ako senador, ayaw kita ma-impeach. Pero pwede po ba, pagharap-harapin niyo po lahat? Halimbawa, ako senador lang Sorry lang to Pwede po ba lahat ng pangalan binanggit ko, pati yung mga pangalan po na binanggit po ng Diskaya, papuntahin po natin sa isang venue. Kung hindi po tayo kasya lahat doon sa Senate, kumuha po tayo ng isang venue malaki. Halimbawa, pwede sa Araneta Coliseum, sa Philippine Arena,
may malaking venue kasi maraming tao ipapatawag, baka hindi magkasya sa Senate eh, kung ipatawag lahat eh. Tapos magkaroon po tayo ng, pati ICI po, iambag nyo po, si Magalong, patawag nyo na rin po, lahat nakakapag-ambag po, para po yung Pilipino, okay na po. Di ba sa investigasyon, pag may pinatay, lahat iimbestigahan, di ba? Kulang na lang kausapin yung aso, nakita mo ba yung pumatay? Di ba? Lahat kumpleto, kaya nahuhuli ka agad ng otoridad kung sino yung may gawa. But ito, hindi magawa. Mr. Pangulo, ayaw kita ma-impeach. Pwede po ba gawin mo na lahat yung kailangan nararapat, na ipatawag lahat, kasi yun ang tama? Mr. Pangulo, labag man sa kalooban ko ma-impeach ka, pag hindi niyo po nagawa yun, baka isa po ko sa bumoto na ma-impeach ka na. Ganun ang katwiran. Tama mali, mga kaibigan. Ilagay nyo ka tama mali. Di ba? Pahinga natin to, si Vince Dizon ha, pahinga natin. Everyone, this is the first press briefing of DPWH for 2026. And please bear with us. Medyo madami kaming mga i-discuss ngayon, madami kaming i-announce. And then later on, we'll accept a few questions on issues from the past weeks, etc., and moving forward. So, first of all, I just want to start by saying that the past weeks, etc., and moving forward. So, first of all, I just want to start by saying that now that the President signed the 2026 budget exactly a week ago, I think the renewed focus of not just DPWH, but of the entire government, is to really push programs following the President's directive na ang bawat piso na pera ng mga kababayan natin dapat magastos at magamit sa tama. No, I think that is the clear message of the President, lalo na nung pinirmahan niya yung budget. Pero since, last year, nung naglabasa na nga itong mga grabing pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin. Tama. Na ang point ni Presidente, kaya niya in-expose to, kaya niya pinasabog ito, is to say, tama na. Diba? Tama na to. Tama na yung... Tama. Tama siya sabi niya. Kaya lumabas si Presidente, tama na to. Itong nangyayari, itong flood control. Tama naman eh. Pero kung siya sabi ni Presidente, tama na, ba't ngayon lang kayo kumilos? Tama mali. Kasi ang alam ko sa taong napipiko na at punong-puno na, tama na tong korupsyon na to. Ngayon mo naisip, kinabukasan gawin mo na eh. Kumilos ka na eh. Ba't ngayon lang kayo? Tapos yung Cabral Press, hindi nyo maimbestigahan, ayaw nyo ibangga sa meron si Levisti at meron kayo. Sa tingin mo, naniniwala kami sa iyo, Vince, na sinasabi mo na sinasabi ng Pangulo, di umano, tama na. Niniwala ba kami? Kayo mga kababayan, naniwala kayo? Iba yung kinikilos nyo sa sinasabi nyo? At sa nakikita namin? Yun ang amin nakikita, sir, ha? Pag nanakaw ng pera ng mga kababayan natin, na imbes na mapunta sa mga kababayan natin ang pera, kung kani-kanino na pupunta. And I think, yung budget na pinirma ng ating Pangulo, na pinasa ng ating Kongreso, ito na ang... Tama, pinapaliwanag niya sa atin niya yung kagandahan ng ginagawa ng Pangulo ngayon. Alam naman namin, may sarili kaming utak. Alam namin na si Pangulo, bilang Presidente, tatrabaho talaga yan. Pero may kakulangan. Kaya mali nga yung si Anticler na walang kamalian eh. Dahil yung pagkukulang, pinagsisimula ng kamalian. Katulad yan, sa pagsasalita nyo pa lang, kamalian na yan. Diba? Pagkukulang na yan. Bakit? Imbes na dinadagdag nyo dyan, ini-intro nyo dyan, nire-repress nyo lang kami, nire-recap nyo lang kami sa nangyari. Alam na namin yan. May sira-sirang tulay. Yung iba, hindi na asikaso. Mga pasir, mga korupsyon. Ang sa amin lang, ma'am, tapos na yan, sir. Ang sa amin lang, yun namang mga taong bayan. Gusto namin malaman kung sino ang big fish. Sabihin mo, mga chismoso Pilipino, natural! Sige na, chumichismis na kami. Gusto namin malaman kung sino big fish. Dapat, ang pagsasalita mo dyan, parang di sayang oras mo. Alam ko, may busy ka rin. Alam ko, sayang din oras mo, sir. Dapat mo na, nagsalita ka na dyan, nandiyan ka naman, yung pinaka-intro mo dyan, ang pinaka-content mo dyan, na topic mo dyan,
yung Cabral Price na hawak di umano ni Libiste at na, anong meron kayo, ha? Sa bagay, kailan ka lang dyan, si Bunuan naman talaga dapat dyan eh, na magpaliwanag eh. O, palagi natin, nasa sayo na lahat ng, ano no, pamamahala ng DPWH, no? Ilabas nyo na, imbis na nagsalita ka naman dyan, dapat inilabas mo na, itinapik mo na, hindi i-refresh mo lang kami. Kararating mo lang alam namin. Hindi ko alam kung saan kagaling bansa, no? Dapat, wag mo na sa amin i-refresh yan. Alam na namin, sige na, magaling yung Pangulo para sa'yo. Sige na. Gusto na namin, itapik mo dyan ngayon, bakit bilang na bilang ba ang pag-topic sa'yo? Hindi ba pwede ngayon nagsalita ka, bukas hindi ka na pwede? Ba't naman si Libiste araw-araw nagpapaliwanag? Bakit? Kasi yun na may malasakit. Kayo, kailangan pa ba ng appointment? Kailangan pa ng parang papapress na naman kayo? Ayan na nga yung pagkakataon, sasalita ka dyan, dapat in-intro mo na yung may Cabral Price na hawak ni Libiste at meron ka. Para tapos na. Pagbanggain na. Kung patunayan na mali si Libiste, di tatakwil namin si Libiste. Walang yaka pala Libiste. Mang-invento ka pala eh. Parang ganun. Hindi eh. Panibagong panimula, no? Nitong renewed effort na to, na talagang siguraduhin na yung bawat piso ng mga Tamo, di-repress niya lang, di ba, yung mga nangyayari. Wala siya binabanggit para umusad yung investigasyon niya yun. Para nung mangyayari, pinopromote niya ang presidente. Alam naman namin yan eh. Saka naramdaman namin may kusa kami sa sarili namin kung siya itatrabaho o hindi. Huwag mo sabihin, sir. Nandiyan ka para maging transparency, sir. Nakakalimutan mo. Ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong. So, the President clearly said it. No? Kaisa niyo ako sa pagnanais na masiguro na bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. I think this... Sir, nagkapirma na nga ng budget, di naman namin kailangan na yan eh. Tapos na yung budget eh. At anong paliwanag nyo sa amin? Tapos na pirmahan na eh. Di ba? Ikinukondisyon nyo pa ba rin ba kami? Parang ganito eh. Mare, ang ganda-ganda mo ngayon, Mare. Mare, pumapayat ka. Mare, may ako sa'yo, may gift ako sa'yo sa next month. Mare, kamusta ka na? Maya-maya, no? Mare, pautang naman ako. Wala muna eh. Di pinautang ni Mare. Magkano ba? Ika, 2,000 lang, Mare. O sige, ito 2,000. Mare, salamat ha. Ganda-ganda mo talaga. Mare, pwet mo na. Anong sabi nagpautang sa'yo? Huwag mo na nga akong bulahin. Pinautang na nga kita, bubulahin mo pa ako eh. Parang ganito rin. Huwag mo na kaming bulahin siya. Huwag mo na kaming bilugin, paniwalain sa maganda ginawa ng Pangulo sa budget na yan. Pirmado na nga eh. Ang paliwanag mo na lang kung paano babayaran mo yung utang sa akin. Mare, huwag mo na akong bulahin, Mare. Basta bayaran mo na lang ako, Mare. Basta, Vince, paliwanag mo na lang kung ano yung Cabral Price. Tama, mali? This is the clearest message of the President to start the year. And this is the message across government. No, and for DPWH, which we can consider the epicenter of this, massive stealing of the people's money, we really have to show the people na nagsisimula na ngayon ang pagbabago na ninanais hindi lang ng Pangulo, kundi ng ating mga kababayan, nating lahat. No? So, ang mga i-discuss ko sa inyo ngayon, sa ating mga kababayan ngayon, yung mga gagawin nating mga pagbabago, mga gagawin nating reforma, at gagawin nating mga prioridad. Simula ngayong 2026, and hopefully, hindi na titigil ito, tuloy-tuloy na ito. No? So, unang-una, no, sakit ng ulo ng mga kababayan natin, ang mga sira-sirang mga tulay, Inulit na naman nyo. Alam na namin yun! sirang mga all over the country. O sige na. Tapos susunod mo, inaayos si BBM ngayon, ginagawa ng paraan. Bida na naman si BBM mo. Okay na nga. Alam na namin yan. Given na yan. Di ba mga kababayan? Fortunately, imbes na ito ang gawing priority
itong mga nakaraang taon, nakaraang dekada, na talagang ayusin ang mga sira-sirang mga kalye at sira-sirang mga tulay all over the country, kung saan napupunta ang pera ng DPWH. Oh, nakaraang dekada daw. Sino tinutukoy mo? Si Pinoy sa si Duterte. Sino tinutukoy mo sa nakaraang dekada? Ba't di mo sisihin yung amo mo ngayon? Imbis na asikasuhin. Ha? Sa nakaraang lipas na taon, para lumalabas, biktima pa kayo lahat. Sa nakaraang administrasyon. Yun ang paunawa ko, ha? Di ba sabi niya, ba't dito inasikaso nakaraan? Kayo nakaupo dyan eh. Yung 5,500 flood control natapos na eh. Na-overwhelm niya lang daw eh. Ibig ko palang sabihin, etong 2025, hindi pa presidente si BBM? Si Duterte pa ang presidente? Kayo na ang presidente, siya na eh. Saan ba nakawan? Ha? Tao ba ni Duterte lahat yan? Yung mga nagnakaw na yan? Wala tayong pinagbibintangan kung sino magnanakaw. Alam mo, pinakamaganda, yung Pangulo, para hindi siya mapagbintangan, para hindi ka mapagbintangan, lahat ipatawag ng sabay-sabay. Blue Ribbon, dapat niya talaga si Ligarda. Ano na, pumunta kay Marcoleta. Tsorya ko lang ha. Papunta na kay Ligarda, si Soto palitan na bilang SP. Palitan kahit sinong SP, kahit si Cayetano, pwede na. Oh, tapos si Marcoleta, Blue Ribbon ulit. Si Marcoleta, ipapatawag niya lahat yan, promise. Sabay-sabay. First time in the history na dapat ginawa nyo, gagawin ni Marcoleta. Bagay na hindi nyo ginagawa kailanman. Ikaan niya independent commission naman eh. Kaya nga, hindi pwede si Marcoleta kasi conflict eh, kasi Duterte yan eh. Bakit? Doon ba sa pagpiyatawag ni Marcoleta lahat, si Marcoleta lang mag-iimbestiga? Kung sakaling Blue Ribbon na siya ulit? Andun ang mga senador ah. Iba-iba yun ah. O kung gusto mo, Duterte, kasama mo rin mga Duterte doon. Ipatawag si Pulong, ipatawag si Duterte, may insertion, ipatawag lahat. Ipatawag lahat, si Bersamin, si Olivar, si Pangandaman, si Bonoan, si Marcoleta, yung abogadong pumirma doon sa kay Gutesa, si Martin, sino pa? Si Bonoan, lahat ng congressman pinangalan, si Diskaya, lahat ipatawag. Pati mga Duterte, si Pulong, si Sara, doon na, patawag lahat. Para masabing wala talagang kinakampihan. Ba't ayaw gawin? Bakit ayaw gawin? Oh. Na dapat ito talaga ang inuuna. So, ang Ito una, dapat ang inuuna. Sir, hindi yan sinasabi, ginagawa yan. Ito dapat ang inuuna. Kailan pa? Dapat September pa lang, inuna nyo na yan. Anong petsa na? September, October, November, December, January. Magpe-February, 5 buwan. Ibig sabihin, sasabihin mo sa amin na dapat ito inuuna. Wow, coming from you. Diba? Sir, hindi kita inaano, sir, ha? Nakikita lang namin, sir, yung mga mali. Ako, against ako sa BBM resign. Against ako sa impeachment ni BBM. Pero yung mga pakiusap, sana magawa nyo. Kung talagang kung talagang transparency kayo. Payag kayo. Ako, halimbawa ako, ha? Nagpatupad ako ng transparency. Transparency dapat. Ako ang unang sasalang. Kasi ako nagpatupad eh. Tama, mali. Yun ang tama, sir. Hanggang dito lang po muna tayo sa lahat. Paalam sa inyong lahat.